Okay, so verse 1 muna, sabi ng Ephesians 1, Ephesians 5. Sabi po na ang lahat ng mga taga-Efeso, tularan ninyo ang Diyos, kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo na may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inihari niya kanyang sarili para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Yan. Sabi po dyan ay inhandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabangong sabyo sa ating Panginoon. Verse 1, tularan ninyong Diyos. Okay, sa English version po, ESV gamit po. Sorry. Sabi po ng ESV, therefore be imitators of God's beloved children and walk in love. For Christ loves us and gave Himself for us a great good offering and sacrifice to God. Let us pray. Lord, marami pong salamat. Ngayong umaga, Ikaw ang maluwalhati, Ikaw ang mataas ng salita mong magbintang ng malakas ito namin. Salamat at panalangin namin ang gawin ng Espiritu Santo na siyang naglalagay sa amin sa katotohanan at tuturo sa amin ang mga bagay na nais mong ipaunawa po sa amin ngayon. Sa iyo ang aming lahat ng papuri. Pagtakila at pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Tayo pinagsabi ng lakas na Amen. Okay. So, nakita niyo po Ephesians 5 verse 1. Sabi ng Ephesians 5 verse 1, tularan ninyo ang Diyos. Sa English po, be imitators of God as beloved children. Yan. Tularan ninyo ang Diyos at tayo po ay mamuhay, mga minamahal na anak, mamuhay kayo na may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Okay, so continuations po ito. Ito po yung pagkapatuloy doon sa chapter 4 ng chapter 4, chapter 5 and chapter 6. Alam niyo naman na naituro ko na po sa inyo yan, yung story, yung kasaysayan po ng mga taga-Efeso. Simula po sa kabanatang 1 hanggang kabanatang 3 ay nagtuturo ng doktrinal na kaparaanan. Kabanatang 4, 5 hanggang 6, ang itinuturo niya ay papaano i-apply. So practical po, ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Tayo po ay dadaan doon sa ikalawang practical na dahilan. Yun po na po, ang sabi ng banal na kasulatan ay bilang-bilang po sa paglilingkod, mamuhay kayong karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Kabanatang 4 talata sa Ephesians 4:1, ang sabi niyan, tularan niyo ang Diyos. Bilang mga minamahal na anak, sabi na, kagaya ng pag-ibig ni Kristo, ibinigay ng kanyang sarili. Sabi ng banal na kasulatan, iniyari na ang kanyang sarili bilang para sa atin, bilang mabangong samyo na handog sa Diyos. Okay, so yan po yan. Yan po yung ating pag-aaralan mula verse 1 up to verse 20. Unti-untayin natin, dadaanan natin unti-unti para mas makita nyo yung tinatawag na pamumuhay Kristiyano kay Kristo. So, bahagi po ito ng series po. Then, hopefully, within 2026, tapos na tayo dito. Hindi nag-aaralan po ito. No? Pero anyway, practical issue. Sa isa-isang practical na paraan po natin, pinag-aaralan po ang mabuting salita po ng Panginoon. At ngayon po, darako tayo sa tinatawag na paano ito i-apply. Sabi po nung nakaraang mensahe ko, Ephesians 4, mabilang ni Kristo, mamuhay ng karapat-dapat sa tawag ng Diyos. Sabi po ng kabanatang 5, ay tumulad naman tayo kay Kristo. Kung tumulad tayo sa Diyos, na ang pagtulad niyan ay sa pamamagitan po ng pag-ibig. Na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pangtubos sa ating lahat. Okay, so 4 na po yan. 4 na bahagi po yan. Believers walks in Christ, na meron po yung body, 5 bahagi po yan ng paglahad o pagtulad. Kasi ang binabanggit po kasi ng English version is walk. Yung salitang walk, sa Tagalog na counterpart, ang ibig sabihin na ay pamumuhay.
yung paglakad, it symbolizes, o yun ay sinisimbolo kung paano tayo lumalakad na mamuhay bilang Kristiyano. Okay, so bali lima po yan. Unang-una, paglakad ng may pag-ibig. Pangalawa, ay paglayo sa anumang karumihan. Pangatlo, lumakad ng may liwanag, lumakad sa liwanag. Pangapat, ay lumakad po ng may katalinuhan. Panglima, yung pinakahuli, pinaka-importante, mga kapatid, ng lumakad na puspos ng Espiritu Santo. So, bali limang bagay po yan. Ngayon po, alas 10 na. Siguro mga 10:20 tapos na tayo. Bibilisan ko lang. Bakit po kaya? Kasi tayo nagsasabi po. Okay, so mamumuhay Kristiyano, the believers walk in Christ. Yan po yung unang-una natin pag-uusapan. Application. No? Sabi mo ng banal na kasulatan, hindi lamang tayo tagapakinig, dapat ipinapamuhay din po natin. Hindi lamang tayo nananampalataya, dapat mayroon tayong gawa. Sabi na nga kabanatang 1 hanggang kabanatang 3 ng Efeso, yan ay puro aral na makikita nyo. At yung kabanatang 4 hanggang kabanatang 6 ay pagtuturo, pagsasabuhay ng mga aral na naituro po doon sa kabanatang 1 hanggang kabanatang 3. So nasunod tayo sa practical applications po, mga kapatid. So meron tayong 5 bagay na pag-uusapan. Ayan. Unang-una, sabi po ng verse 1, tularan ninyo ang Diyos. Kayong lahat na minamahal ng mga anak. This po, the imitators of God. So you observe niyo po yung teksto, mga kapatid, paano natin tutularan ng Diyos? Siyempre, in-observe natin, kagaya po ng tinuro kagabi ni Pastor John. Sa oras at panahon na kayo'y bumabasa ng salita ng Panginoon, lagi niyong uobserbahan ano ba sinasabi niya. You-observe the text properly. Okay, the first verse that we can see na makikita natin, mauunawaan natin, sa kabanatang 5 ng mga taga-Efeso ay tularan ninyo ang Diyos. Ang tanong po dyan, paano natin tutularan ang Diyos? Okay, yung sagot nandun na din. Nang isa kasi, nakakalimutan natin binabasa natin yung banal na kasulatan, nilulundag natin. Tandaan nyo, ang Biblia po ay interconnection po yan. Kung ano yung sinabi na merong kasunod yan. So sabi lang, we must first, o ang unang-una sa lahat, tayo lumakad ng may pag-ibig. Sabi ng verse 2, at tayo lumakad ng may pag-ibig na kagaya naman ni Kristo na inialay yung kanyang sarili para sa lahat bilang isang mabangong sa Diyos sa harapan po ng Diyos. Actually, yung chapter 2, verse 2, ay tumuturo doon sa paraan ng pag-aalay sa lumang tipan. It was a sacrificial offering na kinukot po yan, then sinabi na, yun daw pong pag-aalay ni Kristo as a sacrificial na pag-aalay ay kinukuha sa lumang tipan na ang mga inaalay doon ay walang bangid at walang kapintasan. Willingness or willingly na binibigay o buong puso na inaalay ang buhay. Kaya lang sabi niya, kaya nga si Kristo, ibinigay na yung kanyang mga sarili, yung kanyang sarili, bilang mabangong sabyo. Kasi pagkatapos ko ng paghahandog, papailan lang po yung usok na yan, at yung usok na yan, siya maaamin ng Panginoon bilang mabangong sabyo sa harapan ng Diyos. So yan po yung tinatawag na allusion po ng Old Testament. Now, paano muna natin gagawin? Lumakad tayo ng pag-ibig. So, lagyan natin ang pundasyon yung paglakad ng pag-ibig. Paano ba yan? Sabi na bilang mga mahal at mga inaanak ng Diyos, sabi na kayo lumakad sa pag-ibig. Alam natin na mayroong mga tao sa panahon ni Kristo na lumalapit sa Kanya. Ang sabi niya, Guro, ano ba ang pinaka-pangunahing utos? May mga nagtanong po kay Kristo noon. No? So, may nagtanong kay Kristo,
sabi na guro, ano ba ang pinakadakilang utos? Sumagot si Jesus sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 22, kung talata po ay 34 na po. Ang sabi ko ni Kristo, ibigin mo alin? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, bilang pangunahing utos, at pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. So napakaliwanag po nun, mga kapatid, na ang unang nagpasimula, na inaral din ni Kristo, bahagi ng kanyang pangangaral, ang sabi niya, ang mga pangunahing utos ay pag-ibig sa Diyos unang-una. Kaya nga po yung Kabanatang 5, talata po 1 hanggang 2, bilang mga mananampalataya, tayo po ay inuutusan. Tayo po ay ini-encourage na tayo lumakad sa pag-ibig. Bakit po kaya? Sabi kasi ng aklat ng Kabanatang 10 ng Roma, sabi po dyan, sa Kabanatang 13, ang talata po ay 8 hanggang 10 ng mga Roma. Ang sabi niyan, ang pag-ibig ay ang kabuuan ng kautusan. Tama ba? Sabi nga dyan, Romans 13, no one anything except to love each other. The one who loves another has to fulfill the law. Pag ito ikaw lumalakad sa pag-ibig, nagaganap mo yung pangunahing utos ng Diyos. Sabi po ng Kabanatang 13 ng mga Hebreo, Hebrews 13 verse 1, magpatuloy ang pag-iibigang magkakapatid kay Kristo. So ano po yun? Kabanatang 5 ng Efeso, paano tayo mamumuhay? Paano tayo tutulad sa Diyos? Lumakad tayo ng may sabi ko sa tabi mo, I love you with the love of the Lord. At tanong dyan, iibigin mo lang ba yung mga taong iniibig ka rin? Dapat yung mga hindi rin kayo ibig-ibig, iniibig din natin. Amen? Tayo nga po hindi kayo ibig-ibig, pero iniibig tayo ni Kristo. Ibinigay ang buhay na para sa atin. Dahil ang sabi mo ng pangunahing talata po ng bagong tipan, na gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa kalimutan ito, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na nagmumula yung sabi at salita ng Diyos na sa labis na pagmamahal ng Diyos, si Kristo ang kapalit niya. Amen? So unang-una, tayo po ay lumakad sa pag-ibig, sapagkat yan ang pangunahing utos. Ang lumalakad sa pag-ibig ay tumutupad sa kautusan. Ang lumalakad sa pag-ibig ay patuloy na dapat umibig sa kapatid, kaibig-ibig man o hindi, kaibig-ibig. Amen? Amen po ba? Yan, 10 minutes pa ako. Pangalawa, lumayo or avoid impurity and worldliness. Lumakad daw po tayo ng tayo'y lumalayo sa lahat ng karumihan. Yan po ay mababasa nyo sa verse 3. Sabi ng verse 3, dahil mga banal kayo, ibig sabihin mga kayo binanal na ng dugo ni Kristo, dahil mga banal na kayo, hindi nararapat ang isa man sa inyo ay masasabihan na siya ay malaswa, mahalay at sakim. Sabi po sa verse 3. No, lumakad daw po tayo na dapat nalayo tayo sa kasakiman at sa kahalayan. Nagsabi ng Kabanatang 4, at hindi rin nararapat na maririnig sa inyo ang mga malalaswa, walang kabuluhang usapan, mga masasamang biro, sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Sabi na, bilang mga Kristiyanong lumalakad ng may pag-ibig, alisin nyo yung mga crude jokes, alisin nyo yung mga bitterness, yung mga foolish jokes po na yan, sexual immorality,
impurity, covetousness, idolatry. Sabi niyan, alisin niyo yan sa buhay mo. Dahil, sabi ko ng verse, dahil mga banal na kayo. Tayo daw po ay pinabanal na, tinubos na ng mga anak. Tayo mga anak na tinubos na ng dugo ni Kristo. Ngayon bahagi naman po sa paglakad natin bilang mga binanal ni Kristo na lumakad sa pag-ibig. Pangalawa, tayo daw po ay lumayo sa lahat ng mga bagay na magiging marumi para sa atin. Sabi po ng ikalawang Korinto, Kabanatang 7, talata 1, sabi dyan, lumayo kayo sa lahat ng mga bagay na makapagpaparumi sa katawan at sa Espiritu. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sabi naman po ng Hebrews 12, verse 1 and verse 2, na habang tayo naglalakbay, tumatakbo tayo sa buhay ng pananampalataya, alisin naman natin na walang patid, walang liwag, ang mga bagay na pumipigil sa atin. Ibig sabihin na tayo inuutosan ng walang absoluta, tayo i-encourage. Na habang tayo namumuhay Kristiyano, dapat walang impurity, walang crude joke, walang malaswang pamumuhay, walang mahalay na lumalabas sa bibig ng mga Kristiyano. Walang Kristiyano nagmumura. Meron ba? Minsan, pag nabigla, natulas, di ba? Wala namin. Alam natin na sinasabi po ng Kabanatang 5 na aklat ng mga taga-Epeso, ito ay bahagi po ng ating buhay Kristiyano. At ang bahagi po ng buhay Kristiyano natin ay lumayo sa lahat ng karumihan. Bagkus, ang buhay po natin, sabi po ng verse 4, mamuhay tayong puno ng pasasalamat. At sabi po ng verse 4, sabi po ng banal na kasulatan sa verse 4, marinig sa inyo man o walang kabuluhang usapan at masasamang biro sa halip, naging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Diba? Nagkaroon ng salita po ng Panginoon. Lumakad ka sa harapan ng Panginoon na may pag-ibig. Sapagkat ang lumalakad sa pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen? Kaya yung kasalanan na yan, natatakpan ng pag-ibig yan. Amen? Sabi mo naman na kasutang ano ba? Kung ikaw yung lumalakad ng pag-ibig, dapat manatili ka doon sa tinatawag na kalinisan ng pagharap, kalinisan ng buhay sa harapan po ng Diyos. So ano po ibig sabihin yan? Dapat kung ikaw may bago na nilalang, wala na sa iyo ang mga bagay na lumi. Di pa naman sinasabing wala na, dapat hindi na yan bahagi ng buhay. Dating sugarol ka, hindi ka naman yung sugarol. Amen po ba? Ito po, scatter lang. At hindi halata, di ba? Pero kung Kristiyano ka, kung tayo mga nanampalatay, tayo mga tinawag ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang sino man na kay Kristo ay lumabat ka ng pag-ibig, lumayo ka sa lahat ng karumihan, tigilan mo yung bisyo sa buhay mo. Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Amen? Tayo po dapat, kung tayo mga nilinis na ng dugo ni Kristo, dapat wala na sa amin ang mga bagay na yan. Bagamat mahirap, pero may Diyos na kaagapay po tayo. Hindi mo naman kayang baguhin ang sarili mo eh. Ang Diyos ang magbabago sa iyo yan. Ang Diyos ang tutulong sa iyo, nandiyan ang Espiritu Santo, nandiyan ang kanyang mga salita, para ikaw ay baguhin ng Diyos araw. Lumayo sa anumang karumihan, at ang sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan niya ng mga bagay na paglayo, maging mapagpasalamat ka. Kasi pag hindi ka nanatili sa mapagpasalamat ng Espiritu at patuloy ka na namuhay nang may kahirap, nang may marumi sa harapan po ng ating Panginoon,
Sabi po ng verse 5, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa, ang pamumuhay, sakim, mapapabilang, ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung palang covetousness is considered as idolatry. Dahil yung isang bagay ay dinudiyos mo na, kaya nagiging Diyos-Diyosan. Amen? So ano po yun? Sa una, ayaw lumayo. Ayaw pa lumayo. At tayo po ay lumahat na may pag-ibig. Lumayo po tayo sa lahat ng anyo. Pag alam nilang kasama, wag nilang lapitan. Tama po ba? Yun yung isang bagay na natutunan ni Rizal. Natutunan ni Rizal yun eh. Tinuro yun ng kanyang nanay. Diba? Naalala niyo ba yung aral nila? Sino po nakakaalala nun? May title yun eh. Nag-usap si Rizal at ang kanyang nanay. Gumamit ng isang halimbawa yung nanay niya. Ano ba? Ang kawawang gamo-gamo. Diba? Ay sila pala, diba? Sabi ng nanay niya, ang gamo-gamong yan, pag lumapit sa apoy, mapapahamak siya. Diba? Nakita niya, makita mo namatay. Alam ng tukso, nagpapatuloy pa. Alam ng sisirain ng katawan niya, nagpapatuloy pa din siya. Parang napakahalagang aral na dapat natin makita. Bagos na tayo ay manatili sa kalaswaan at karunihan ng buhay, hindi na po tayo ganun. Tayo may mga binago na ni Kristo. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang buhay po natin ay buhay ng pasasalamat. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, ito ang kalooban ng ating Panginoon na tayo ay mapagpasalamat sa lahat ng Amen? Amen po ba? Okay. So, pangatlo, sabi po ng verse 14, sabi po ng verse 8, dati po, former life yan, dati, namumuhay kayo sa kadiliman. So, contrast po yan. Yung dating buhay natin, nang wala tayo kay Kristo, nandun tayo sa kadiliman. Ngayon na kay Kristo na tayo, nandun na tayo sa kaliwanagan. Sabi ng verse 8, dati, namumuhay kayo sa diliman, pero ngayon, sabi na, pero ngayon, ang naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na, kaya ipakita sa pamumuhay nyo na linawaliakan na nga kayo. Ano po ibig sabihin yun? Dapat ang pagbabago nakikita sa buhay po natin. Ang tunay na binago ng Panginoon, mayroon ng ebidensya. Tama po ba? Meron po ba? Meron! Kasi ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpapahingalay na sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sa iyo na. Nakikita ng mga tao, ay bago na nga si Kuya. Diba, lagi pong pinagpapatutuan ni Brother Ernesto, sabi niya, galit na sa akin ngayon yung mga dati kong kaalyado. Galit na sa akin ngayon yung mga best friend ko. Kasi hindi ko na sila BFF. You tell me. Tayo tell me. Yun ko na eh. Di ba? Ang sabi mo ng mga nakasulatan, na nung tayo wala kay Kristo, matuloy buhay natin madilim. Nung wala tayo kay Kristo, wala tayong ginawang mabuti. Ang ginagawa natin mabuti, puro painbabaw. Pero nung na kay Kristo na tayo, lumipat na tayo sa kaharian ni Kristo, ngayon tayo na ay bahagi po ng liwanag. Kaya nga ipinagsisigawan ni Mateo, sa aklat po ng Kabanatang 5 ni Mateo, ang sabi na,
Kayo ay mga, ano po ang mga anak ng Diyos? Ano mo tayo na? Sabi ng Matthew chapter 5, verse 13 up to 16, that you are the salt of the earth and the light of this world. Na ito pala, na kay Kristo, ang tawag na sa iyo ay asin at ilaw. Hindi mo pwedeng itago lang ang sarili mo. Sabi niya, gumawa ka ng mabuti at ikaw ay magliwanag para makita nila, nakita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos at bigyan ng parangal yung amang nasa langit. Tayo po ay tinawag po ng Panginoon. Kaya sabi po ng Ephesians 5, we walk as the children of light. Yes, bahagi yun. Hindi lang tayo magiging modelo kasi bilang liwanag ang ini-expose niya ng dilim. Lahat yung nasa dilim, pag nasamahan natin na tayo liwanag, na-expose sila doon. Kaya nga yung mga wala sa Panginoon, ayaw na nilang maliwanag. Gumagawa sila ng kasalanan sa kadiliman. Amen? Sabi nga po dyan, verse 3, sabi nga, discern, fruit of light is good, right and true, verse 9. Sabi po ng verse 10, dati namumuhay kayo, sapagkat kung isang tao ay naliwanagan na makikita sa kanya. Ano? 3. Pag ikaw daw ay lumalakad sa liwanag, 3 bagay dapat meron sa'yo. Ano-ano yun? Meron kang kabutihan, diba? The good works, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi po ng Ephesians 2, that you are being designed for good works. Sabi ng aklat po ng Efeso, meron kang tinatawag na kabutihan, katwiran, at katotohanan. You have these 3 things when you are walking in the light. Meron ka ng bagay na yan. Meron ka ng light, meron kang goodness, meron kang righteousness, meron kang true. Sabi ng verse 10, sabi po ng verse 10, hindi mabuti sabi ng verse 10, at ang sabi niya, alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa ating. So discern what is good in the sight of God. Kaya nga po napakahalaga ng paglakad sa liwanag eh. Pag tayo lumalakad na sa liwanag, meron tayong kabutihan, meron tayong katwiran, meron katotohanan sa atin. Kaya nga sabi ng verse 10, yamang nalalaman nyo, at ang sabi po ng banal na kasulatan, alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, huwag kayong makibahagi. Do not be partakers of them. Kasi nandun na ang buhay mo sa liwanag eh. Wala ka na doon sa kadiliman. Babalik ka pa ba sa dilim? Alam ninyo, sabi ng verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga walang kapuluhan. Sabi po ng 11 to 14, huwag kayong makibahagi sa mga walang kapuluhang gawain ng mga tao na sa kadiliman sa halip. Ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila, nakahihiyang banggating man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Kung pinagsabihan nyo sila sa masama nilang ginagawa, malalaman nilang masama na yaon. Sapagkat maliliwanagan ng lahat ng naaabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi ko, gising ka ikaw, natutulog, bumangon ka sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Nasa atin ang liwanag and expose them. Nasa atin ang po yung liwanag. Huwag na tayo makibahagi po sa lahat ng anyo ng kadiliman. Amen? Okay. Sabi po ng verse 4 ng ating verse 15. Kaya nga, sabi po ng verse 15, mag-ingat kayo kung paano kayo. Ano po yun? Mag-ingat kayo kung paano kayo
mamuhay. Okay? Mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mamang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Sabi mo ng banal na kasulatan, sapagkat kaliwanagan kaya mag-ingat kayo. Huwag din yung sayangin ang panahon. Tama po ba? Huwag din yung sayangin ang panahon. Huwag din yung sayangin ang panahon. Mamuhay kayo tulad ng hindi na matulad ng mga kundi tulad ng marunong. Huwag din yung sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahon ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Ano po yung pang-apat? Lumakad tayo ng may kalituhan. Amen? Kaya nga po yung sinasabi ng redeeming the time for the days of evil. So yun po yung sinasabi nun. Na tayo bilang mga nawala na sa kadiliman at napunta na sa liwanag, na tayo naman ay lumakad ng may katalinuhan at samantalahin natin ang panahon. Na habang nandito tayo, na ang mga anak ng Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, o ang mga Kristiyano dapat matatalino. Hindi po sa kalokohan, amen? Tayo po ay may katalinuhan. Bakit? Ang sabi mo naman na nakasulatan, na tayo ay binigyan ng Diyos. Mga kapatid, sa ikalawang Timoteo, kabanatang isa, ang talata po ay 7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katatakutan. Sa English, sa King James Version, ang sinabi po dyan, sound mind. Binigyan po tayo ng Panginoon ng katalinuhan. Minsan nagtataka sila sa atin, hindi ba ano yan? Hindi ba si ano yan? Di ba karpintero lang yan? Saan na nakuha yung katalinuhan niya ngayon? Nagtataka sila kung bakit gano'n na tayo katalino. Kasi ang dala natin, hindi na yung talino ng sanlibutan, kundi yung talino ng galing at mula sa Diyos ngayon. So bilang mga anak ng Diyos, dapat lumakad tayo sa pag-ibig, lumayo tayo sa karumihan, lumakad tayo sa liwanag, at lumakad din po tayo ng may katalinuhan. Minsan, sa sobrang emosyon natin, nawawala na yung katalinuhan sa atin at nagagalit tayo. Nasabihan na po ba kayo ng gano'n? Uy, Kristiyano ka pa naman ah. Actually, faithful lessons po yan. Ako naranasan ko po yan. Meron akong isang tao na talagang magang-magabalan, ginalit ako. Nakapagsalita ako sa kanya. Alam niyo lang ang problema, yung palang nasa kabilang kalye, pastor. At kilala niya ako. Alam niyo po ginawa niya, pinost niya ako sa DC. Pinost ako sa DC. Eh, naman ang totoo, tatago ko pa ba yun? Sabi na, bilang pastor, dapat hindi po tayo ganun. Dapat meron tayong pag-ibigin sa ating-sarili. Nalisan, di ba? Yung sobrang galit natin, nawawala yung wisdom natin. Sa sobrang galit natin, nawawala yung pagbibigin po natin. Pero sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong lumakad ng ganun. Lumakad tayo ng matalino sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? So, apat na po yun. Pwede tayo mag-closing prayer. Di ba? Bilang mga tinawag ng Diyos, sabi ng kabanatang 5 na aklat ng mga taga-Efeso, lumakad tayo ng may pag-ibig. Lumayo tayo sa lahat ng ano ng karumihan. Lumakad tayo ng may kaliwanagan. Pang-apat, lumakad tayo ng may katalinuhan. Purihin po ang Diyos na buhay. Maliwanag po ba sa inyo yan? Okay, so apat yun ha. Bilang
Mga sinabihan, tularan ninyo ang Diyos. Bakit kayo may pag-ibig? Bilang mga tularan ng tumutulad sa Diyos, lumayo ka sa anumang karumihan. Bilang mga binanal ng Diyos, lumakad ka sa liwanag. Bilang mga binanal ng Diyos, lumakad ka ng may katalinuhan. Pero meron pa ho yung dulo. Kung ang Bible nyo ay English, mga kapatid, kung ang Bible nyo po ay English, meron kayong makikita dun sa dulo. In verse 18 at 21. Actually, in-observe ko po siya last week pa. Nandun lang ako sa verse 1 hanggang verse 17. You walk in love. Sabi na, you avoid impurities. You walk in the light. You walk with wisdom among them. Pero nung huling part po nun, as I see, doon po sa text observation, mga kapatid, merong nakasunod na tatlong verse. Yung buong totality ng chapter 5, verse 1 up to verse 17, yung pinaka-main ingredients po, nandoon sa verse 18 hanggang verse 21. Ano po yun? You walk in love, you avoid impurities, lumakad ka ng maliwanag, lumakad ka ng matalino, pero yung huli-huli, lumakad ka ng puspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi ko, napakagaling ng salita ng Diyos. Bakit po kaya ganun? Kasi po, mga kapatid, kung tayo pinalakad ng may pag-ibig, tayo po lalakad at lalayo sa karubihan, tayo pinalakad ng may liwanag, tayo pinalakad ng matalino, pero wala ang Espiritu Santo sa buhay mo, hindi yan mangyayari. Amen? Kaya po, inilagay dyan sa dulong bahagi po na yan, in section 5 po, mga kapatid ng Ephesians 5, sabi niyan, be not drunk in wine, but be filled with the Holy Spirit. Sabi niyan, be not drunk in wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in songs and hymns and spiritual songs, singing a melody to the Lord with your heart giving thanks always and ever to God, and in the name of the Father, the Lord Jesus Christ, submitting to one another in love. Submitting to one another out of reverence and praise. So yun yung pinakatulong. Yung possibility na walking in love, avoiding impurities, walking in the light, walking in wisdom, kailangan mo yung panghuli. Ano yun? Yung kailangan mong lumakad ng puspos sa Espiritu Santo ng Diyos. Yun ang magtatawid sa iyo para maipamuhay mo lahat yun. Kaya nga gumawa, ang sumulat nito, gumawa siya ng contrast. Ano yun? Yung drunk at saka yung filled. Sabi na, huwag kayong magsipag-inom. No? Tapos kayo ay mapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. No? Binigyan po ni Apostol Pablo yung contrast po ng dalawang bagay na yan. Bakit? Kasi pag ang isang tao lasing sa alak, nawawala ang perception. Pag ang isang tao ay lasing sa alak, nawawala yung good judgment. Pag ang isang tao ay intoxicated with wine, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sabi na ba, the most importanting bagay na dapat makikita natin, na tayo, hindi lang po lumalakad ng may pag-ibig, dapat puspos din tayo ng Espiritu ng Diyos. Everything. Bakit po kaya? Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, kung wala ang Diyos at wala si Kristo sa buhay natin,
Ang sabi ng banal na kasulatan, wala tayong magagawang bagay. Imposible lumakad sa liwanag. Wala ka naman, hindi ka naman puspos eh. Imposible kang lumawak at may katalinuhan. Wala namang Espiritu Santo sa buhay mo. Imposible lumayo sa lahat ng karumihan. Wala ka namang Espiritu Santo na pumupuspos sa buhay mo. Kaya nga inilagay yun sa bandang baba para sa ganon, yung paglakad natin bilang Kristiyano, didepende lang tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pag nangyari yun, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, we will address hymns, songs, singing, making melody in our hearts in the Lord. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, na tayo ay aawit. Tayo po ay sisigaw sa ating Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, we will make melody. Gagawa tayo ng magandang awit sa harapan ng Diyos kasi nandun ang Espiritu Santo sa buhay natin. Hindi lamang po yun ang sabi ng banal na kasulatan. Tayo'y magiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, sa amang nasa langit, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, at matututunan din natin magpasakop sa isa't isa ayon sa Panginoong Kristo, out of reference. Amen po ba? Di ba ang ganda ng structure ng walking love, walking life, avoiding purities, yung walking wisdom? Kaya may kasunod po yun. Lahat ng bagay na yun, dapat you are filled with the very presence of God sa buhay. Amen po ba? Kasi yung lakas po natin, that is not by might, it's not by power. It is by the Spirit na bibigyan. Yan po yung nagpapalakas sa atin. Yan po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan kung bakit po tayo nakakalakad ng maayos sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi ng contrast of the darkness, drunkenness, and spirit-filled life, a continual feeling of the Holy Spirit produces joy, thanksgiving to God as well as submission to one another. Pag tayo daw po ay puspos, puspos po yan filled with the Holy Spirit. No? Malaki po ang pagkakaiba niyan. Baka mamaya mag-miscalculate po yan, magkaiba po ang baptism with the Holy Spirit and filling with the Holy Spirit. Magkaiba po yan. Pag nakakilala ka kay Kristo, dapat bautismo ka sa Espiritu Santo. Pag ikaw ay nabubuhay na, dapat puno ka na ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Okay, explain natin ang mabuti. Ano ho ba ang ibig sabihin ng salitang puspos ng Espiritu Santo? Ano tayo matatapos? 5 minutes lang to. Ang sinasabi ho ng Ephesians 5, verse 18, be filled with the Spirit of God, is 3 connotations o tatlong liwanag. Tatlong pagpapaliwanag po ang binabanggit ko. Yan po ay kinuha sa salitang Griego nang ibig sabihin ay plero. Plero po yan. Filling of the Holy Spirit connotes 3 things. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo, tatlo ang ibig sabihin yan. Tatlo yung nilagay na Greek tenses dyan para maintindihan natin. Yung ibig sabihin ng salitang puspos. Kagaya ng kahapon, ang pinag-uusapan po namin ay ano pinag-uusapan? John 1:1. Di ba? Yung salitang word. Di ba? In the Greek word, it was ano po yun? Ano sa Greek word yung word? Logos. Pero pag gagamit kayo ng biblical terminology ng Greek word ng logos, ang daming ibig sabihin. Okay? So tatlo yung at least 4 yung in-explain ng word na logos in the Greek word. The same is the word plero.
means filling with the Holy Spirit, na nasabi ng banal na kasulatan, to live effectively in the Christian life, you always have to be filled with the Spirit of God. Para maging mabuti, maging maayos, maging kapaki-pakinabang, at nakatutuwa ang ating buhay Kristiyano, dapat lagi tayong puspos ng Espiritu Santo. Paano yun? Tatlong bagay po yung Greek word ng Peru. Unang-una, yung wind in a sail. So yun po yung unang connotations na. Yun yung unang binanggit sa salitang Peru. Sa Ingles ay filling with the Holy Spirit, sa Tagalog ay puspos. Ano po yun? Unang-una, yung po yung tinatawag na hangin na tumatama doon sa tinatawag na bangka. Diba merong cottage yun na parang mataas na gano'n? Yung sailing, diba? Meron na mahabang Sabi niya, the connotations of filling with the Holy Spirit is like a wind filling a sail, carrying the ship along. Yung kayak na yun, di ba meron malaking ganun yun? Ang buhay mo nasa hangin. Hindi tatakbo yun pag walang hangin. Hindi makakapunta sa direction yun pag walang hangin. Kaya nga ginagayat nila yun sa hangin. Kung nasa ng hangin naman dapat yung layag na yun. Kasi para sila makatakbo ng mabilis. Alam po yun. So, earn na yung feeling of the Holy Spirit. Nagagawa natin ng dahil tayo ay kinilos ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Espiritu Santo ng Panginoon ang siyang kumikilos sa atin, na siyang magabay sa atin para tumakbo tayo ng maayos. Sa inyo pong mapabasa yan. Yan po ay mapabasa nyo sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, ang talata po 21. Pangalawa, sabi dyan, what is meant by the word filling of the Holy Spirit is the word permeation. So ano po yung permeation? Mga kapatid, it is like a salt fermenting a milk to preserve its flavor. Yung the Holy Spirit ay pinapatungkol sa buhay natin na parang asin at pinipreserve tayo. Pinananatili tayong sariwa. At nais ng banal na Espiritu na parang asin na mamamuhay sa buhay natin para lahat ng iisipin natin, lahat ng gagawin natin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Di ba? Pag kayo nagluluto, mga kapatid, all example is permission is this. Sino sa inyo nagluluto ng isda, nagbibrito? Siyempre lahat tayo nagbibrito, di ba? Paano nyo ma-appreciate yung fish pag binibrito nyo? Siyempre tatanggalin mo yung kaliskis, tatanggalin mo yung tinik, yung kalipik, then lalagyan mo siya ng asin. Yun yung word na plero, another term of the connotations used by the word plero, na nilalagyan ng asin para sa marapag-asa. So dapat po tayo po ay well saturated by God's Word and the Holy Spirit. Tawag po ito may permeation. The second term or connotations of the Greek word means plero, means speaking. Ang tunay na puspos ng Espiritu Santo, siya ay nakadepende doon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay namamalagi at nakalagay sa buhay natin para lahat masasaturate tayo ng Espiritu Santo, hindi tayo gagawa, hindi tayo mag-iisip na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa isang simpleng Tagalog, tayo ay na-influensya na. Sabi po ng 2 Peter chapter 2, tapos, ano po yan? Ano po yan? Sabi dyan, God, the Holy Spirit wants to permeate God's children, everything they say, everything they do. Lahat na kanilang inisip, sinasabi at ginagawa na nagpapakita ng presensya ng Diyos sa buhay ko niya. What is the last part of that plero or that kapuspusan?
ng Espiritu Santo is the total control and dominion of the Holy Spirit sa buhay. Pag tayo daw po ay tunay na puspos ng Espiritu Santo at ng kanyang mga salita, ang namumuhay sa atin, ang dumodominate sa atin, ang Espiritu ng total dominion and control by the Holy Spirit. Kasi sa panahon natin, ang banal na Espiritu na kausap natin at ang kanyang mga salita. Sabi ni Christ, hindi ako ba aakyat? Dahil pag hindi ako umakyat, hindi bababa yung Holy Spirit. So yung total dominion, yung total conformity, yung patuloy na pag-asa at control at pagmumuna at kapuspusan ng Espiritu Santo ay sa tulong ng Espiritu Santo at ng kanyang mga salita. Amen? Napakahalaga po nun. Tinuro din yung kasunod yun eh. Hindi ka pwede pumilit pag walang Espiritu ng Diyos. Pag walang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng kadiliman yan. At pag yan ang Espiritu ng kadiliman, ang ginagamit mo, ito lang. Pero pag nandiyan ang Espiritu ng Diyos at puspus ka ng kapangyarihan, ikaw ay kontrol ng Espiritu Santo. Ikaw ay saturated ng salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo araw-araw. Kararamdaman mo ang pagkilos niya. Naniniwala po ako. Salitang filling with the Holy Spirit ay totoo sa buhay natin. Kaya nga po nalalas po tayo sa Holy Spirit eh. And it's not by might, it's your by power, it's by the Holy Spirit. Yung buhay po natin, sabi ko ng mga nakasulatan, na tayo kung magsipaglasing, kundi mapuspos tayo ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? So ano po yun? Ano po yung main point? Makikita po natin na pinapangunahing nais po ng writer ay umasa tayo sa Diyos. Lumakad tayo ng may pag-ibig kagaya ng Diyos. Pangalawa, hayaan po natin ang banal na Espiritu ang kontrolin tayo. Ang banal na Espiritu po ang mag-control sa atin at hindi tayo dadalhin sa masamang ito. Makikita po natin na isa pa bahagi po niya sa buhay po natin mga Kristiyano, napakahalaga na makita natin na isa si Kristo na nagtuturo sa atin kung paano lumapat na ito. Sabi po ng verse 2, binigay ni Kristo ang buhay niya dapat lumapat tayo ng pag-ibig kagaya po ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Lumakat po tayo at kailangan po natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Kailangan natin si Kristo sa buhay po natin. Kailangan din po natin ang naman sa buhay po natin. Dahil hindi pwede si Kristo lang ang Banal na Espiritu at dapat lahat sila nasa buhay natin. Dahil alam natin na mahirap lumakat ang may pag-ibig. Mahirap mamuhay sa kalabanagan. Mahirap mamuhay ng matalino. Pero magagawa mong lahat na yun dahil nasa iyo ang kapuspusan at presensya ng Espiritu Santo natin. Magagawa po natin ang lahat po ng bagay niya. Tigit sa lahat, makikita po ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay po natin. Dahil ang mabuting gawa at ang pagkilos ng Diyos, nakikita po yan. Nakikita po yan kasi yung kalwalhatian ng Diyos nag-reflex po sa atin. Kaya pag may nakita kayong puspos ng Espiritu, di ba? Kita mo pa lang siya talagang parang iba yung dating talaga. No, I have seen na may nakita ko talaga gano'n. At ito naman sinasabi hindi ako pusposan. Pero yung meron kasi mga ibang ko talagang yung din sa Holy Spirit ay grabe. For example, kanis yung Pastor Sayo, talagang pamanamit ko siya. Malayo pa lang, mararamdaman mo nakasama talaga niya ang Diyos.
talagang makikita mo na kung yung Diyos at yung banal na Espiritu ay gusto sa Kanya, bakit hindi pwedeng mangyari sa iyo? Pahagi ka rin sa pangako ng Diyos. Amen? Kaya po, kailangan natin yung kapuspusan. Pinaka-main ingredients po ng buhay natin today. To walk in love, to avoid profanity, to walk in the light, to walk in wisdom, lahat po ng bagay na yan, magagawa lang natin. Pagdanya ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos sa buhay ko. Amen? Tayo may mawat ng namin. Maraming Diyos, salamat po. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo lang, hindi sa amin. Salamat po sa buhay namin na ito, Panginoon. Bagamat kami nagpupulang nagkakamali. Pero alam namin, Panginoon, na ang Espiritu Santo nandyan sa buhay namin ay higit na at sapat na, Panginoon. Panalangin po namin na sa buhay namin ito habang kami lumalakad ng may pag-ibig, habang kami lumalakad, Panginoon, sa liwanag, habang kami lumalakad at lumalayo sa lahat ng kanilang karumihan, habang kami lumalakad ng may katalinuhan, patuloy mo kami puspusin. Ang buhay namin ay mapuno ng presensya araw-araw para ang lahat po ng bagay na gagawin namin ay mananagumpay dahil ikaw ang Diyos na siyang nasa akin. Salamat po sa mensahe niyan. Ang nais lang namin sabihin sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito, sa iyo ang lahat po ng papuri at hila po sa salamat dahil ikaw ang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan Diyos na sinasampalatayan na namin. Salamat po na. Salamat sa Panginoon sa Kristo at salamat din po sa patuloy na pagpisa ng pakikisama ng Espiritu Santo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo natin magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang Lord.